Parang isang kidlat ang sinabi niya sakin. Si Hana na lumapit sakin, para kilalanin ang pamangkin niya. Si Hana na mabait, sweet at maalaga kay Hivo. Bakit? Paano nangyari? Nag-aalala kong tanong. Asan na siya ngayon? Is she safe? Bakit siya nakuha? She's with Philip now, but she's not okay. May trauma siya sa nangyari. At ginagawa namin ang lahat para bumalik siya sa dati. I don't know the details yet, walang may alam samin. While planning to take her down, dumating sakin kay mommy na 2 araw nang hindi umuuwi ang kapatid ko. She's nowhere to be found, kaya sinubukan naming i-track lahat ng traces niya. Last na nakita namin siya sa bahay, nung araw na nag-usap kami ni Manang Lourdes, she was there. Narinig niya lahat. Don't tell me. Yes. Pinuntahan niya si Kia nung araw na yon. Last sa footage ng CCTV na nakita namin, nag-away sila ni Kia. According to it, tumakbo si Kashnia papalayo sa kapatid ko, nang hahabulin na sana ni Hana si Kia. Biglang may itim na van ang huminto sa harapan niya, at dinakip siya, that's our last card, para malaman ang clue namin sa kanya. Pero paano? Paano niyo siya nakita? Hindi naging madali on our part na hanapin si Hana, at pabayaan kayo. Nasa panganib pa rin ang kalagayan niyo. After a week, pinagtapat sakin ni Amanda lahat. Lahat ng naging papel niya sa buhay ni Kashnia. Doon ko naisip na ituloy ang plano ni Mommy na pakasalan si Amanda sa publiko, para mawala ang atensyon ni Kia sa inyo. Sinabi ko rin sa publiko na 3 kayo ang nadawit sa aksidente, kahit alam kong buhay kayo ng anak natin. Ang nakakaalam lang ng totoo, ay ang mga kaibigan ko. Kahit si Kale, pinili na ilihim sa asawa ang lahat, lalo na't kaibigan rin ni Agatha si Kia. Good thing my friends are there beside me. Si Philip ang nakatoka na hanapin ang kapatid ko, habang focus ako sa ilayo ang atensyon ni Kia sa inyo. Kung wala sila, baka nabaliw na ako. Ramdam ko ang sakit sa bawat salita ni Silver. Ramdam ko ang pagod at kawalang pag-asa sa mga nararamdaman niya noon. Hindi ko alam na ganito kabigat ang binuhat niya noon. Nagtagumpay ako na ilayo ang atensyon ni Kia sa inyo, pero ang naging kapalit ng lahat ay ang buhay ng ama ni Amanda. He was by Kia. Napatingin ako kay Amanda na kakarating lang sa kusina. May lungkot sa mga mata nito, habang nakatingin samin. The saddest part of being a mother is to choose. Sino ang uunahin mo, ang magulang mo o anak mo? If hindi ako humingi ng tulong kay Silver, mawawala kami ng anak ko. Pero oras na humingi ako ng tulong kay Silver, ang ama ko na hawak nila ang tatapusin nila, may luhang kumuwala sa mga mata niya. Hindi ko ma-imagine lahat ng pinagdaanan niya. Sobrang sakit na hindi ko kayang ma-imagine yung sarili ko sa part niya. Paano niyo nahanap si Hana? After the wedding, tumulong ako sa paghahanap. May mga lead traces kami, pero hindi namin naabutan ang kinalalagyan niya, sabi ni Silver. Pero bakit? May spy ba? Tanong ko. Yes. It's Jamie. Noong una, naghihinala lang ako na siya ang spy. For 2 years, hindi namin nahanap ang kapatid ko dahil sa kanya. Siya ang nagsasabi kay Kia sa bawat galaw ko. That's why I exclude myself sa operation. Doon lang natunto nila Philip si Hana, and she's not herself anymore. What happened to Jamie now? Siya ba talaga ang spy, nang galaiti kong tanong. Hindi maatim ng damdamin ko na napahamak si Hana, dahil sa peking kaibigan ko. Nasa pangangalaga siya ni Ben at Diego. And yes, siya nga ang spy. Binayaran siya ni Kia for same reason, para bantayan ako. After mong sabihin na nag-reply ako sa email ng anak natin, doon ko nakumpirma na siya nga. Siya lang naman ang may access sa lahat ng personal na gamit ko. I was bugged by Kia because of him. Did you torture him? Nag-aalalang tanong ko. No, pero malapit na kung hindi ako pinigilan ng mga kaibigan ko. Ngayon, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na kung bakit niya ako tinaboy noon. Naiintindihan ko na kung bakit. Gusto ko kayong bawiin ni Hivo ngayon, pero alam kong hindi pa ito ang tamang panahon. I don't want to compromise your safety with me. Mas safe ka kina Senior Felix at Senior John. Ang magagawa ko na lang ay bisitahin kayo paminsan-minsan, at pabantayan sa ibang mga tauhan ko. Ako din Rina, may pakiusap ako. Please gawin niyo lahat para matigil na ang kasamaan ni Kia.
Please, gusto na namin ng kalayaan. Gusto kong bumalik ng Canada. Canada? Why? Tanong ni Silver. Kailangan kong hanapin ang ama ni Snow. He's waiting for me. He's waiting for us. Tumayo ako at nilapitan si Amanda. Hindi ko alam kung paano o anong gagawin ko, para matulungan siya, pero gagawin ko ang lahat. Unang sinira ni Kia ang buhay ni Amanda, na naging parte sa buhay ni Silver. Hindi ko hahayaang sisirain niya ang akin. I'll help you. Pababagsakin natin siya, sabi ko sa kanya. Ito na lang ang maipapangako ko sa ngayon. Ang tulungan siya. Kashnia Gira POV. Nanggagalaiti ako sa galit, lalo na nang makita kanina si Rina kasama si Silver. Ano happy family sila? No way. Hindi ko hahayaang maisahan nila ako. Nakailang ulit ko na ring tawagan si Jamie, ngunit hindi ko na makontak. Anong problema anak? It's Violet. Ang aking ulirang ina na bumalik lang sakin dahil sa pera. Bakit hindi mo makontak si Jamie? I don't even know. Bigla na lang naglaho na parang bula. Hindi ko na din malocate si Silver. Sabay naglaho lahat ng access ko sa gamit niya sa kumpanya. What is happening? Agad kong kinuha ang cellphone ko, at tinawagan ang taong alam kong nasa panig ko. Nasaan ka? Bungad ko nang sagutin niya ang tawag. Bahay. Why? Kumunot ang noo ko, nang marinig ang mga boses ng bata sa background. Sino yan? Tanong ko. Biglang namatay ang tawag, kaya tinawagan ko ulit siya. Nang sagutin niya ito ay wala na akong ingay na naririnig sa kabila. Sino yun? Ulit ko. Wala. Mga bata sa kalye, sabi niya. Nagtaka ako kung bakit kalye kasasabi lang niya kanina na nasa bahay niya siya. Bakit ka napatawag? Let's meet. Where? I'll send you the address, sabi ko. In the meeting place. Pagdating ko sa isa sa well-known resto sa amin, agad akong sinalubong ng waiter. Dahil nagpa-reserve ako kanina, kaya dinala niya na lang ako sa table ko. Nakita ko siya doon. Naghihintay sakin. Wala pa ring nagbago sa kanya. He's still the same. It's been what? Years. How are you? Tanong ko sa kanya. Fine, he coldly said. I've talked to you last 2 weeks. You didn't say yes, but I'm assumed that you are still my ally. Kailangan ko lang siyang bilugin ulit. I want him to my ally. I forgive you. Pero nagtataka ako, kung bakit hindi mo sinabi sakin na buhay si Rina, at siya ang tagapagmana ng RMC. Nag-iinit pa rin ang ulo ko. Kapag pumapasok sa isipan ko na hindi niya sakin sinabi lahat, nagmumukha akong syunga. Dahil hindi mo na ako tauhan. Labas na ako sayo, so walang rason para sabihin ko sayo na buhay sila. Besides, wala na silang contact kay Silver 3 years ago. Yun na nga, kung sinabi mo sakin sana nagawan ko ng paraan, di sana hindi ko nakita na magkasama sila sa plaza kahapon. Mag-aaway lang ba tayo dito? If yes, aalis na ako. No, stay. Past is past. I'll forgive you about that. But this one bumalik ka sakin. I bite my lips and hold his hands. I need to win his trust. I want him back. Pabayaan mo na lang kaya si Rina at Hivo. Wala na naman sila ni Silver. No, ayokong may rason si Silver na balikan ang malanding babae na yun. But, if hindi ka pumayag, umalis ka na. Hahanap ako ng iba para magbabantay kay Rina. Fine. I'll do it, Anya. Napangiti ako dahil dun. That's a good news. Well, you did the right thing, sabi ko sa kanya nang nakangiti. Gaya noon, laging sunod Sunyeon sa gusto ko. Do you like him that much? What kind of question is that? Alam mo naman ang sagot ko dyan. I see. Kaya I really need you, para matuloy ang kasal namin ni Silver. He knows by now na ako ang may pukanan ng lahat, kaya mahihirapan akong lapitan siya. So what's your plan? He asked. Kidnap Hivo. What? I stopped. Nagulat ako sa reaksyon niya. Hindi siya makapaniwala sa narinig galing sakin. Bakit? Napalapit na ba siya sa bata? Why so shocked? Don't tell me napalapit ka na sa bata. No. I mean, na-meet ko siya, but hindi gaano dahil magkasama kami ni Rina sa trabaho. Hivo is sweet and kind child. A promising child. Ruin your adoration to that child.
Makakasira lang yan sa plano ko. Mamaya ibaliktad mo pa ako. Hinawakan niya ang kamay ko. As he stares at me. I won't disappoint Lady Kashnia. Napangiti ako sa tinura niya. Good Utir or should I say, Vios. Ihahatid na kita, sabi ni Silver. Napatingin ako kay Amanda pabalik sa kanya. Kung ihahatid niya ako, makikita niya si Stephanie. I think oras na para malaman niya na may isa pa siyang anak na nabubuhay sa mundo. Sige, sabi ko at mukhang nagulat pa siya. Nagpaalam ako kay Amanda, at sabay na kaming pumunta ni Silver sa sasakyan niya. Salamat babe. Para saan? Dahil pumayag ka na magpahatid sakin, sagot ko. Kaya ba siya nagulat kanina, dahil akala niya tatanggihan ko siya? No, may ipapakilala din ako sa'yo, sabi ko sa kanya. Tahimik naming binaybay ang papunta sa bahay ni Vios, kung saan kami nakatira ng mga anak ko. Kami lang ang natatanging nakatira sa exclusive na subdivision dito sa amin. Kaya sobrang higpit ng security, at madali lang bantayan. Can I ask? Napatingin ulit ako sa kanya. May pag-aalangan sa mata nito. Are you in relationship with Vios? Tinihil niya ang sasakyan sa gilid at hinarap ako. Kagat ang labi at halatang kinakabahan. Why? Kasi if yes aagawin kita. Like naakit ka na sakin noon. So maakit ulit kita ngayon. Tumaas ang kilay ko sa sobrang taas ng kumpiyansa niya sa sarili niya. Talaga, paano mo ako naakit? Nakagat ko ang labi ko pagkatapos kong tanungin siya. Nakita ko na tinanggal niya ang seatbelt niya. Nagtaka ako kung saan, pero halos atakihin ako sa gulat, nang bigla niyang ilapit ang mukha niya sa mukha ko. Wala pa nga akong ginagawa paus na sabi nito. Pero namumula ka na, dagdag niya. Mas lalong uminit ang mukha ko, nang higger ng mata niya ang mga mata ko papunta sa labi. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko. Inaakit ka, sagot niya. Napalunok ako ng ilang magkasunod-sunod, dahil sa tindi ng pagtitig niya sakin. Para akong nahihipnotismo sa bawat tingin at hinga nito. I miss that lips, Anya. Naramdaman ko ang kamay niya sa magkabilaang bewang ko, paakyat sa gilid ng ano ko. Bumilis ang paghinga ko dahil sa antisipasyon na nararamdaman ko. Masiyadong mainit, masiyadong nakakapang-init. I miss you, in my palm parang hindi ako makahinga ng maluwag. Nasisikipan ako sa kotse. Parang, stop it. Nanlaki bigla ang mga mata ko, at agad na natakpan ang bibig, saka siya itinulak ng malakas. Diyos ko, pahamak ka talagang bibig ka. You're what? Natatawang tanong niya. Nasisiyahan sa sinabi ko kanina. Wala, sabi ko at ibinaling ang paningin sa labas ng bintana. Nahihiya akong tignan siya. Nakakahiya yung mga pinaggagawa ko, at pinagsasabi ko kanina. I can help you babe. Anya, kaya tiningnan ko siya muli. To what? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I can help you to wipe the ano. Nagload ang sandali sa isip ko yung sinabi niya. Pinaprocess ko pa yung logic. Mga 10 segundo yata ang tinagal, saka ko siya sinabunutan. Pagdating namin sa bahay, pulang-pula pa rin ang mukha ko. Gusto kong ang sikuhin siya ng ngising-ngisi ngayon. Kaninong bahay ta? Tanong niya. Vios, ikling sagot ko. Sumama ang timpla sa mukha niya, pero hindi siya nagkomento. Hindi ko din alam kung anong magiging reaksyon niya mamaya. Mas sasama pa rin siguro. Oras na malaman niya ang katotohanan tungkol kay Stephanie. Sundan mo muna ako sabi ko. Nauna akong naglakad sa kanya, at sinalubong kami ng mga katulong. Pinaupo ko muna si Silver sa sofa. Kinakabahan din ako. Yaya, nasaan ang mga anak ko? Tanong ko. Naliligo pa po yung bunso niyo ma'am. Si Hivo nasa garden mo naglalaro sa cellphone niya. Pinasabihan ko na po na dumating kayo. Ganoon ba? Sige, pakibigyan niyo muna ang bisita ko ng juice. Salamat. Nang lingunin ko ulit si Silver, ay tahimik itong nagmamasid sa paligid. Papa, sabay kaming napalingon sa anak kung kakapasok lang. Sa sobrang excited nito makita ang ama, ay mas nauna pa niyang lapitan si Silver, kesa sa halikan ako sa pisngi, na lagi niyang ginagawa. Son, napailing na lang ako sa dalawa. Parang hindi nagkita kanina ang mga taa. Sobrang makareact. Umakyat ako sa taas para puntahan ang anak kong si Stephanie. Malayo pa lang ay rinig na rinig ko na ang bungisngis nito.
Nang makapasok ako sa loob, ay nakita ko ang anak kong babae na kinikiliti ng nani niya. Mama, help! Mama, natawa ako sa paraan ng pagtawa niya. Nang makawala siya sa nani niya, ay agad siyang tumakbo sakin. Mama, Nana Marcy tickled me, sumbong niya. Baka ang kulit mo, kaya kanya kinikiliti. No mama, I was just dancing while she's dressing me, kaya naman pala anak. Ang kulit mo nga. Marcy ako na dito. Salamat. Sige po ma'am. Nang makalabas si Marcy, ay saka ko inayusan ang anak ko. Wala pang sukle ang buhok nito at hindi pa nakapolvo. Anak, may sasabihin si mama sayo, sabi ko dito habang inuumpisahang suklayan ang buhok niya. What is it mama? About your papa, sabi ko. May hawak siyang doll sa kamay niya, habang nakikinig sakin. Papa is out for today mama. Bili daw po siya ng bagong dolls for me, kaya ba wala si Vios dito? I'm not talking about your Papa Vios anak. Di ba I told you na Papa Vios is just your uncle? Kahit naman na kasi nagalit ako kay Silver noon, hindi ko naman ba ni-brainwash ang mga bata na kalimutan siya, lalo na si Hivo, kahit mahigpit ako sa kanila. Yes mama but he's still my papa. Mama knows that baby. Pero aren't you excited to meet your real papa? Tanong ko habang kagat ang ibabang parte ng labi. My real papa mama, is he the one that kuya keep on telling me? Sabi niya sabay lingon sakin. Tumango ako at ngumiti. Pilit na naghahanap ng susunod na sasabihin. He's not with us mama, so I guess, no. I'm happy kay Papa Vios. What if your real papa is in downstairs, and waiting for you? Are you going to meet him? Tanong ko. Tumahimik siya sandali at nag-isip. Anak nga siya ni Silver. Parehong-pareho sila ng papa niya mag-isip. Hindi po ba siya bad mama? No anak. Bakit mo nasabi yan? Your papa loves you so much. If he loves me mama, ba't hindi ko siya kilala? Bakit wala siya sa bahay natin nakatira? Paano ko ba ipapaliwanag sa kanya? May ginagawa kasi si papa before anak, kaya wala siya dito ngayon. Do you want to meet him? I'm scared mama. Don't be scared to papa baby. He's sweet, kind and loving papa, like your Papa Vios. Nahahalata pa rin sa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Dahan-dahan siyang tumango. Meet mo na si Papa. Yes mama, aniya. Ngumiti ako at kinarga siya. Paglabas namin sa kwarto, rinig namin ang malakas na tawa ni Hivo. He's having a fun time with his father, I guess. Papa, you're being unfair. I'm way more handsome than you. Rinig naming sabi ni Hivo sa ama, na later on binuntutan ni Silver ng tawa. Nang dumungaw kami sa baba, nakita namin ang mag-ama na nag-a-assemble ng Star Wars characters. It's a collection of my son. Okay. So you have a crush on her. Sabi pa ng ama sa anak. Kumunot ang noo ko sa usapan nila. Bakit hindi ko alam yun? Sino ang crush ng anak ko? Siya po yung real papa namin ni Kuya Mama. Bulong ni Stephanie. Yes baby, Tara. Nang tumapak kami sa hagdan, ay siya namang napalingon ang dalawa samin. Gulat ang namutawi sa mata ni Silver. Hindi ko din alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Para siyang nakakita ng multo, habang nakatingin sa anak niya. Alam kong alam niya na anak niya ito. Hindi na kailangan ng DNA, para malaman kung kadugo ba niya ito o hindi. Masiyadong malakas ang dugo ng Larson, na halos hindi na makita ang kontribusyon ng Magallanes. Papa, she's my sister Stephanie. She's our princess papa and loves beach. Kaya sana sinama natin siya sa outing natin dalawa. Tuwang-tuwa na sabi ni Hivo, habang hindi makapaniwala si Silver na nakatingin sa anak. Pakiramdam ko ang iniisip niya noon, na anak ko si Stephanie kay Vios. Kaya ba nung araw na binalik niya si Hivo sakin, ay halos hindi niya ako matignan sa mga mata. Nang makalapit kami sa kanila, doon ko lang ibinaba ang bata. Lumuhad ako para mapantayan ang tangkad ni Stephanie. She's nervous, so I smiled para malaman niya na okay lang. Naayos lang ang lahat. Baby, go to Papa and give him a hug. Tumungo siya at dahan-daang lumingon sa papa niya. Parang na slow motion lahat nang makatingin ako sa kanila. Pinapanood namin si Stephanie, na dahan-daang naglakad papalapit sa papa niya. Hi po papa,
Sambit ng bunso naming anak, na nahihiya pa habang nakatingala sa ama. Dahan-daang lumuhod si Silver. Kinuha niya ang maliit na kamay ng anak niya, habang naiiyak na nakangiti sa bata. Kitang-kita sa mga mata nito ang saya at sakit, habang nakatingin kay Stephanie. "Hello," pumiyok ang boses nito, "my princess." Mas nauna pang tumulo ang luha sa mga mata ko, habang nakatingin sa kanila. "Pwede ka bang mahawd ni Papa?" Tanong nito. Lumingon muna sakin si Stephanie, nang makita na tumungo ako, sa kanya hinarap ang papa niya at tumungo. "Yes po Papa." Parang signal yun kay Silver ang sagot ng anak, dahil agad niya itong niyakap at kinarga na puno ng pag-iingat.